Magandang araw. Ano nga ba ang pakahulugan nito sa salitang susi? Marahil sasabihin ng ilan sa nakikinig na ito ay isang uri ng kasangkapan para masarahan o mabuksan ng isang bagay. Tama yun. Ngunit sa buhay ng tao, isa itong daan para maabot ng tao ang kanyang pangarap. Isa rin itong daan upang makamit ng nilalang ang kanyang kalayaan. Ano nga ba sa mga susing ito ang ginamit ng pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon? Siya ay si Sheena. Mahusay magluto si Sheena. Bata pa lamang kasi siya ay hilig na niya ang pagluluto. Noong nang nabubuhay pa ang kanyang ina, madalas siya nanonood tuwing nagluluto yun. Oo, ulila na sa magulang si Sheena. Ganun pa man, natuto pa rin siyang magluto dahil sa kanilang cook. Tama, may cook sina Sheena dahil ang dalaga ay isang anak mayaman. Ang sarap mong magluto, Sheena. Pag ganyan ka lagi, malamang natataba ako. Tumatawag sabi ni Esther kay Sheena matapos silang maghapunan. Si Esther ay ang amo ni Sheena. Ako man, Sheena. Malamang natataba rin ako. Dagdag naman ni Adelpha sabay tawa. Si Adelpha ang mayordoma ni na Esther. Ay, salamat po. Salamat po, Ma'am Esther. Aling Adelpha. Sagot naman ng dalaga. Kaya lang po, si Sir Randolph, parang hindi naman po niya nagugustuhan ng mga luto ko. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Esther sa nagpatuloy na dalaga. Kasi po kahit 2 buwan na po ako dito, hindi ko man lang po siya nakitang nag-react sa mga niluluto ko. Malungkot na bulalas ng dalaga habang nakatayo sa kanilang harapan. Pagkatapos kasing kumain, hindi agad umuupo si Sheena. Pasensyahan mo na lang ang anak ko, Sheena. Pagod kasi lagi yun sa dami ng trabaho sa office. Kaya medyo masungit. Pero mabait yun. Ang mahalaga, nabubusog mo kaming lahat. Masayang pagtatakip ni Esther sa anak. Ganon kasi si Randolph mula nang dumating sa kanila ang dalaga. Hindi niya ito kinakausap. Pero kinakain naman niya ang mga luto nito at nasasarapan siya. Ngunit ayaw nga lamang niyang ipahalata sa hindi malamang dahilan ni Sheena. Ayaw din niyang putihin ang dalaga. At apektado naman si Sheena sa hindi pagpansin sa kanya ng gwapong amo. Crush niya kasi ang binata. Madalas nga niya itong palihim na titigan. Ang gwapo talaga ni Randolph. Kahit anong suotin niya bagay sa kanya. Kinikilig at nakaniting sabi sa sarili ni Sheena habang lihim na nakatingin sa paalis na binata. Kaiba naman niya si Randolph. Madalas kasi itong nakasimangot sa kanya. Hindi rin siya kinakausap nito. May pagkakataon pa nga na sinisinghalan niya si Sheena tuwing lumalapit ito sa kanya. Kaya naman ako kontento na lang ang dalaga na tingnan sa malayo ang binata. Minsan, nagpagawa ang binata ng tsaa kay Adelpha. Dahil may iba pang dapat gawin, sinabi ni Sheena na siya na lang ang magdadala ng tsaa kay Randolph. Bagay na pinayagan naman ni Adelpha. Masayang tinungo ng dalaga ang sala kung saan naroon si Randolph. Sabi niya sa sarili, pagkakataon ko nito para makausap si Sir Randolph kahit sandali lang. Sir Randolph, heto na po ang tsaa ninyo. Nakangiting sabi ng dalaga sa amo, sabay lagay ng tsaa sa mesita. Bakit ikaw ang nagdala niyan? Si Manang Adelpha. Nakasimangot na pa ng binata. Inutusan po siya ni Ma'am Esther, kaya ako na lang po ang gumawa at nagdala nito dito. Inumin niyo na po, sir. Masarap po yan. Pagmamalaking sabi ng dalaga sa binata habang masaya itong nakatitig sa kanya. Ininom naman yon ng binata. Sabay sabi,
Sige na, iwan mo na ako. Para namang nadismaya si Sheena. Hindi man lang ito nag-react. Kaya sinabi niyang, ayos na po ba ang lasa, Sir Randolph? Kung hindi ayos, rereklamo ako. Sige na, umalis ka na sa harap ko. Sagot ni Randolph at bahagya pang iminwestra ang kamay upang paalisin ang dalaga. Nasaktan naman si Sheena sa naging reaksyon ng binata. Habang tumatagal kasi, ay waring lumalalim ang nararamdaman niyang pagtingin sa lalaki. Samantala, kinausap naman ng lihim ni Randolph si Esther. Mami, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong niya sa ina habang marahang umupo sa tabi nito. Oo naman, anak. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Ibinabanan niya ang binabasa nito. Mami, wala ba kayong balak na palitan si Sheena? Tanong niya sa ina. Ikinagulat naman yon ni Esther. Palitan? Bakit? Masipag naman si Sheena, anak. Masarap magluto. At isa pang maganda sa kanya, tapat siya. Paliwanag naman ni Esther. Paano niyo naman po nasabing tapat siya? Tanong naman ng nagdududang binata. Anak, tulad din siya ni Adelpha. Kapag namimili, ibinabalik ang sukli. Hindi rin niya pinag-iinteresan ang mga pera at alahas ko. Kahit na nga, sinasadya ko itong iwan para subukin siya. Paliwanag naman ni Esther sa anak, sabay akbay dito. Pupuntong hininga naman si Randolph pagkarinig ko. Sa isip niya, malabong makumbinsi niya ang kanyang ina na paalisin si Sheena. Bakit ba inis ka sa kanya, anak? Pakiramdam ko kasi, Mami, papa-impress lang siya. Ano? Ah, hindi ganun ang tingin ko sa kanya, anak. Mabait siya. Okay. Ayaw niyo siyang palitan. Bahala kayo. Sagot naman ng binata sa ina. Pilit nitong ikinukubli ang kanyang pagkainis. Magtapat ka nga sa akin, anak. Bakit ba ganyan ka kay Sheena? Ginugulo na niya ang puso at isip mo? Nakangiting tanong ng ina habang nakatitig sa mga mata ng anak. Ano bang salita yan, Mami? Di Tila inis namang sabi ng binata. Maganda si Sheena, anak. Hindi nga siya mukhang mahirap. Kaya kung magkakagusto ka man sa kanya, hindi ako magtataka. Sagot naman ni Esther sa anak. Hindi po ako nagagandahan sa kanya. At lalong wala po akong gusto sa kanya. Naiinis pa nga ako eh. Dahil pakiramdam ko, pakunwari lang ang lahat ng mga ipinakikita niya. Inis na pagtatapos ng binata at iniwan na ang ina sa study room. Sa kabilang dako, nalaman ni Marty na may sakit ang kaibigang si Lucio. Kaya naman dinalaw niya ito sa malaki nitong bahay. Salamat sa pagdalaw mo, Martin. Malungkot na sabi ng sakit na si Lucio sa kaibigan na nakaupo na sa sofa. Nabalitaan kong may sakit ka, Lucio. Kaya naman dinalaw kita. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Wala ka pa rin bang balita sa kanya? Tanong naman ito sa kaibigan. Wala pa rin. Talagang ngayon ang nga yata siya sa akin. Sagot ni Lucio habang napapaluhan na. Nagkamali ka sa pagpilit sa kanya na pakasalan si Voltaire, ang anak ng kaibigan natin. Sagot naman sa kanya ni Martin. Inaamin ko, Martin.
Mali ako sa pagpili niya ng kurso sa kolehiyo. Ako na ang sinunod niya. Gusto sana niyang maging chef. Pero dahil ibig kong mapamahalaan niya ang negosyo namin, business management ang ipinakuha ko sa kanya. At kahit alam kong nalulungkot siya, sinunod niya pa rin ako. Malungkot na pagtatapat ni Lucio kay Martin. Kaya lang, Lucio, maging ang buhay pag-ibig niya ay hinasukan mo. Sagot pa ni Martin sa kaibigan. Kaya nga nagsisisi ako, Martin. Sising-sisi ako. Kung makikita ko lang muli ang aking anak, itutuwid ko na ang mga pagkakamali ko. Pagtatapos ni Lucio na lumuluha pa rin. Sa kabilang dako, kina Esther naman ng gabing yun, ay nag-iisip si Sheena habang nakatanaw ito sa bintana ng kanyang silid. 4 months na ako dito kina Ma'am Esther. Mabuti na lang. Marunong akong magluto. Kaya natanggap ako bilang cook nila. Kasi kung pinuntahan ko ang mga kaibigan ko, tiyak na madali akong makikita ni Daddy. Kaya tama itong naisip ko na magtrabaho bilang katulong. Kayo naman kasi, Daddy. Hindi niyo akong gawin ito. Sinabi ko naman po sa inyo na ayaw kong pakasal sa hindi ko mahal. Ang gusto kong matagpuan ay yung itinakda para sa akin. Pero hindi ako kumamaan. Kaya lumayo ako sa inyo. Pero mahal ko po kayo, Daddy. Miss na miss ko na po kayo. Umiiyak na sabi sa sarili ni Sheena. Sheena, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong naman ni Adelpha. Nakalapit na pala ito ng marahan sa dalaga nang hindi niya namamalayan. Aling Adelpha? Naaalala mo ba ang nobyo mo? Patuloy pa ni Adelpha. Nagulat naman si Sheena. Oh, wala pa po akong nobyo, Aling Adelpha. Si Adelpha naman ang nagulat. Wala pa? Bakit? Imposible namang walang nanligaw sa iyo sa ganda mong yan. Sabi ko kasi ng lola ko noong nabubuhay pa siya, ang dapat ko rin hanapin. Yung pag-ibig na itinakda para sa akin ng Diyos. Kaya, iyon po ang hinihintay ko. Paliwanag naman ng dalaga na tumigil na sa pag-iyak. Pero, bakit ka umiiyak? Naalala ko lang po yung napanood ko po. Opo, yung pelikulang napanood ko. Nakakaiyak po kasi. Pagkakaila ng dalaga. Ayaw niyang sabihin kay Adelpha ang tunay na dahilan. Wala kasing nakakaalam sa kanila sa tunay na pagkatao ng dalaga. Para namang nakumbinsi si Adelpha. Ganun ba? Pero alam mo, maganda ang pananaw mo sa pag-ibig. Sabihin mo nga yan sa alaga kong si Rando. Nakangiting sabi ng matanda. Nag-alangan namang sumagot si Sheena. Oh, masungit po si Sir Randolph. Baka po galit ang po yun sa akin. Baka paalisin pa po ako dito. May dahilan. Kaya gano'n ang alaga ko, Sheila. Pero sinasabi ko sa iyo, mabait si Randolph. Alam ko yun dahil ako ang naging yaya niya noong bata pa siya. Pagtatapos ng matanda, nakita naman ni Sheena sa mga mata ni Adelpha ang pagsasabi nito ng katotohanan. Lingid sa kanya
na may pagtingin na si Sheena kay Randolph. Minsan, sumama ang pakiramdam ng binata, dahilan para hindi ito makapasok ng opisina. Nagpakuha siya ng gamot kay Adelpha, pero bigla na naman itong inutusang muli ni Esther. Kaya naman nagpresentang muli si Sheena para asikasuhin ang binata. Kahit kasi madalas siyang sinisimangutan at sinisinghalan ng binata, ay gusto pa rin niyang mapalapit nito. Bakit dala mo yan? Tanong ng binata nang makita si Sheena na may dalang tubig at gamot para sa kanya. Parang wala itong sakit. Dahil pagkainis ang nakikita sa kanyang mukha. May ipinagawa po kasi ang mami ninyo kay Aling Adelpha, sir. Kaya ako na po ang nagdala nito. Paliwanag naman ng dalaga habang inilalagay ang baso sa mesa. Sir, may dala rin po akong sandwich. Kainin niyo po muna ito para may laman po ang tiyan ninyo bago po kayo uminom ng gamot. Hindi ko iniutos na dalhan mo ko ng sandwich. Inis na sabi ng binata sa matigas na tinig. Napahiya naman si Sheena. Para siyang maiiyak. Pasensya na po, sir. Kayo lang naman po ang inaalala ko. Nauutal niyang sabi. Ang sabihin mo, nagpapa-impress ka. Dahil gusto mong pansinin kita. Di ba? Sir Randolph? Lalong nakadama ng hiya si Sheena sa sinabi ng binata. Sorry ka. Dahil hindi ang tulad mo ang mapapansin ko. Hindi ang tulad mo magugustuhan ko. Ang sakit niya naman pong salita, sir. Kung nasasaktan ka, di umalis ka na. Hindi ka kawalan dito. Madali ka lang naming mapapalitan. Galit na pagtatapos ni Randolph, sabay alis sa harap ng dalagang umiyak. Labis na dinamdam ng dalaga ang mga narinig niya sa binata. Sa kabila pala ng mga pagsisikap niya upang mapalapit dito, ay bigo pa rin siya. Kaya naman upang di na muling masaktan, naisip niyang umalis na lang. Maayos siyang nagpaalam kay Esther. Sinabi niyang uuwi na siya sa probinsya upang makasama na ang mga magulang. Pumayag na rin si Esther, bagamat nalulungkot. Napalapit na rin kasi sa kanya ang dalaga. Ikinalungkot din naman ni Adelpha ang pag-alis ni Sheena. Ngunit wala siyang magawa. Samantala, upang aliwin ang sarili, tinungo ni Sheena ang pamumuno ng restaurant para kumain. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi nakakain doon. Kakain muna ako dito sa paborito kong restaurant bago muling maghahanap ng trabaho. Sayang, Randolph. Gusto pa naman sana kita pero ang sama naman ang ugali mo. Siguro nga, hindi pa ikaw ang tinakda para sa akin. Kusal niya sa sarili habang hawak ang list of menu ng restaurant. Sheena, anak. Naluluha ngunit masayang bati ni Lucio sa nakitang si Sheena. Oo, siya ang nawawalang anak ng mayamang matanda. Gulat at napaluha naman ang dalaga nang makita ang ama. Hindi niya napansin na nakalapit na pala ito sa kanya dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip. Daddy, Ang tagal kitang hinanap, anak. Salamat sa Diyos. Nakita na rin kitang muli. lumuluha sa tuwang sabi ng lalaki sabay yakap sa napawalay na anak. Habang niyakap na rin siya ng dalaga. Patawarin mo ako, anak, sa nagawa ko. Pag ako, Sheena, itutuwid ko na ang pagkakamali ko. Hindi na kita ipagkakasal sa lalaking hindi mo mahal. At kung ibig mong kunin ang gusto mong puso, hindi na ako tututol, anak, kahit mamuli kang mag-aral. Mga pangako niya sa yakap na anak, parang napawi naman ang lungkot ng dalaga. Nagliwanag ang kanyang mukha. Pakiramdam niya'y nakakita siya ng bagong pag-asa. Masaya silang kumain ng ama bago tinungo ang kanilang tahanan. Sa paglipas naman ng mga araw mula nang umalis si Sheena kina Esther,
ay nakadama ng kalungkutan si Randolph. Lagi na niyang naaalala ang dalaga. Hinahanap niya ang tinig, ngiti at masarap na luto nito. Hanggang sa unti-unti siyang nawalan ng ganang magtrabaho. Bagay na napansin ng kanyang ina. Kaya kinausap niya ang binata. "Anak, bakit ka ba nagkakaganyan?" "Napansin ko, mula nang umalis dito si Sheena, naging matamlay ka na. Nawalan ka na rin ng gana sa iyong trabaho. Bakit?" Nag-aalalang tanong ng ina sa anak habang tinakbayan ito. "Mami, alam niyo po ang dahilan kaya ako naging masungit, di po ba?" Malungkot na tanong ng binata. "Oo, anak. Dahil sa dalawang babaeng nanloko sa iyo." Sagot naman ng ina na nakatitig sa anak. "Ngunit matagal na yun. Kaya lang, hindi mo makalimutan. Naisip ko, kung sila nga na mayayamang tulad natin niloko ko, di lalo na po ang mahirap na si Sheena." Muling sagot ng binata sa ina. "Si Sheena? Ah, tama pala ako sa hinala ko. Siya ang gumugulo sa puso at isip mo." Sagot naman ni Esther sabay ngiti. Waring gusto niya ang natuklasan. "Pinalis ko siya, kaya po siya umalis dito. Pinagsalitaan ko po siya ng masakit." May pagsisising pagtatapat ng binata. Nagulat naman si Esther. "Ano? Wala siyang sinabi sa akin, iho. Ang sabi lang niya, gusto na niyang makasama ang mga magulang niya, kaya uuwi na siya sa probinsya. Randolph, mabait siya. At tingin ko nga, hindi siya gaya ng mga babaeng nanloko sa iyo." Patuloy pa ni Esther. Baka sa mukha niya ang panghihinayang sa pagkawala ng dalaga. "Anong gagawin ko, Mami? Gusto ko siyang makita." Naiiyak na patuloy ni Randolph. "Hanapin mo siya, anak. Humingi ka ng tawad, saka mo ipagtapat ang damdamin." Payo ni Esther sa anak. Bigla namang sumigla si Randolph. Nakabanaag siya ng pag-asa, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad niyang pinuntahan ang agency na pinagkunan nila sa dalaga. Sa isip niya, talagang magtatapat na siya sa dalaga sa tunay niyang nararamdaman. Ipagtatapat din niya ang kanyang mga dinana sa pag-ibig, na naging dahilan upang maging masungit siya. Ngunit bigo siyang makita ang dalaga. Tinungo rin niya maging ang address na ibinigay ni Sheena sa kanila. Ngunit muli na naman siyang nabigo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Kina Sheena naman, hindi na muling nag-aral pa ang dalaga. Nagustuhan na rin niya kasi ang pagpapatakbo ng negosyo nila ng kanyang ama. Kahit naaalala pa rin si Randolph, may parte sa puso niya na natutuwa na rin. At yun ay dahil sa pagbabago ng kanyang daddy. Inisip na lang niya na sisikapin na lang niyang kalimutan si Randolph. Isang umaga, noon ay hinihintay niya sa kanilang opisina ang isang lalaking nagngangalang Mr. Samuel Madrigal dahil may ibibigay itong proposal sa kanya. Ngunit isang pamilyar na gwapong binata ang bumunod sa kanya. "Good morning. I'm Mr. Randolph Martinez, nephew of Mr. Samuel Madrigal. I'm his representative." Pakilala ng binata sa nakayukong dalaga. Nagsusulat kasi si Sheena. Pagkarinig ko, ay nagulat siya. Ngunit iniangat pa rin niya ang kanyang mukha. "Ikaw?" Tangi niyang nasambit. Parang natulala naman ang binata nang makita siya. "Sheena! Sheena, ikaw nga!" Gulat, ngunit masayang nasambit ng binata. Nahawakan pa niya ang kamay ng dalaga.
Ngunit agad namang inalis ni Sheena ito. Ang tagal kitang hinanap, Sheena. Pinuntahan kita sa agency mo. Kahit dun sa address na binigay mo sa amin. Pero wala ka. Paano nandito ka ngayon? Ulalas ng nagtatakang binata. Ako ang anak ng may-ari ng kumpanya nito. Si Mr. Lucio Sandoval. Hindi madlang bayan ang apelyido ko. Malamig na sugot ni Sheena sa binata. Kung ganun, hindi ka pala tunay na mahirap. Sabi naman ni Randolph. Oo. Pumasok lang akong katulong sa inyo para maiwasan ng pagpilit na pagpapakasal sa akin ni Daddy sa anak ng kaibigan niya. At nagtagumpay naman ako. Nagbago na rin si Daddy. Buong pagmamalaki naman yung sagot sa binata na walang kurap na nakatitig sa kanya. Tila ibig niyang busugin ang kanyang mga mata sa magandang mukha ng dalaga. Salamat naman at nakaiwas ka. Masaya niyang sagot sa dalaga. Okay, Mr. Martinez. Where's your proposal? Pagbabago naman ng dalaga. Pilit na nilalabanan ang pagwawala ng kanyang puso. Okay, ganito yun. Wala nang mawala ka. Hindi na ako natahimik. Lagi kitang naalala. Kaya hinanap kita para makahingi ng tawad. I'm sorry, Sheena. Alam ko nasaktan kita. Patawarin mo sana ako. Naging masungit ako dahil sa dalawang dati kong naging girlfriend. Niloko nila ako. Pinagpalit nila ako sa mas mayaman kaysa sa akin. Ginusto ko rin itago sa iyo na hinahuhulog na ako sa iyo. Kaya pinilit kong magalit sa iyo. Pagkatapat ng binata sa damdamin, sa halip na ibigay ang dalang proposal. Nagkunwari naman ng dalaga na hindi interesado. I said, where's the proposal? Kunwaring inis na sabi ni Sheena. Napalunok naman ang binata sa kamuling nagsalita. Okay, my proposal is, will you be my girlfriend? Lalo namang lumakas ang tibok ng puso ng dalaga. Parang gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib. I love you, Sheena. Doon pa. Lalo pa nga kitang minahal nang mawala ka. Patuloy pa ng binata. Pagamat may damdamin din, hindi niya agad sinagot si Randolph. Sa halip, ipinakilala niya ito sa ama. Hindi naman tumutol si Lucio kay Randolph. Nangako ang binata kay Lucio na hindi niya sasaktan ang dalaga. Ipinangako din niya kay Sheena na patutunayan niya sa dalaga na siya ang pag-ibig na itinakda ng Diyos para sa dalaga. Sa paglipas ng mga buwan, naging masikap sa panunuyo si Randolph. Araw-araw ay hatid sundo niya ang dalaga sa opisina nito. Bukod pa sa mga pasalubong na ibinibigay niya sa mag-ama. Maging kay Lucio rin kasi ay nanunuyo siya. May pabulaklak pa nga ito. Kaya naman makalipas pa ang ilang buwan, ay nakamit din niya ang pag-ibig ng dalaga. Dahil sigurado na sa damdamin at ayaw nang mapawalay pa sa dalaga, agad na niya itong niyayang pakasal. Hindi na naman tumanggi pa si Sheena. At dahil nasa hustong edad na sila, ay pumayag na rin si Lucio. At naging abala na nga ang dalawa sa paghahanda para sa kanilang kasal. Isang hapon, habang nasa park sila at nagpapahinga, isang pamilyar na mukha ng babae ang lumitaw sa kanilang harapan. Randolph, honey, sabi ng maganda at maarting babae sabay hawak sa braso ni Randolph. Ikinagulat naman yon ni Sheena. You? And what are you doing here, Monique? Galit na sabi ng binata habang nakatitig sa maarting dalaga. Siya ay si Monique, ang pangalawang nobya ni Randolph na pangalawa ring nanloko sa kanya. Randolph, honey, please, let's talk.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Iniwan mo na ako. Sorry, Randolph. Please forgive me. Na-realize ko na ikaw pala ang talagang mahal ko. Naiiyak pang sabi ng maarteng babae. Sorry din, Monique. Dahil hindi na kita mahal. Randolph, Can't you see? May girlfriend na ako. Siya si Sheena at ikakasal na kami. So huwag mo na akong guluhin pa. Come on, love. Let's go. marahang hinawakan ni Randolph ang kamay ni Sheena at iniwan ang dalagang si Monique. Lumuluha ito kasi naman akala niya magagamit niya si Randolph sa kanyang problema. Buntis kasi siya at hindi pinanagutan ng ipinalit niya kay Randolph. Ngunit nagkamali siya kaya sa huli ay sising alipin siya. Makalipas pa ang 2 buwan, idinaos ang isang maringal na kasalan. Maligayang maligaya sina Randolph at Sheena ng sandaling yun. Sabi ni Randolph sa sarili, sa wakas ay nahanap na rin niya ang babaeng para sa kanya. Habang si Sheena naman ay tuwang-tuwa rin dahil napatunayan niyang si Randolph ang itinakdang pag-ibig para sa kanya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, ito pa rin sa Dear Ocean.